Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ kasi um, ang mga tao may mga trials, no, na pinagdadaanan sa buhay. Pero kung kasama natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, meron na sa ating tutulong. Yung mga tao, limited lang yung kanilang kaya na may tutulong sa atin. Pero si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, sobra-sobra ang kanilang magagawa para sa buhay natin. So yung mga problems natin, yung mga issues or pinagdadaanan natin ng mga trials, ibibigay natin yon kay Jesus Christ. No? So nakalagay dito, no? Sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So kung meron tayong mga dala-dala na mga burden sa buhay, mga problems, yung mga bagay, no, sa trabaho natin or sa personal life natin, ibibigay natin yon kay Jesus Christ. Kung napapagod na tayo, sa Kanya natin ibibigay. Kasi siya magbibigay sa atin ng kapahingahan. So pag nagpe-pray tayo, Lord, ibinibigay ko sa iyo itong burden ko, yung problems ko. Binibigay ko sa iyo. Hindi ko kaya to. Nagpapakumbaba ako sa iyo, Jesus Christ. Alam ko kaya mo yung mga pinagdadaanan ko. So, ganun lagi. Laging magpapakumbaba tayo kay Jesus Christ. Dahil tutulungan niya tayo. Aaminin natin, no, na hindi ating kaya. Kaya, gusto ni Almighty Father, lagi tayong magpakumbaba. So, natapos na natin yung Book of Revelation, diba? So, hindi pa natin nababasa itong 2 Timothy. Itong 2 Timothy, alam naman natin na Timothy, ibig sabihin ay God's honor. So, si Timothy, isa siyang follower of Christ na ang nagpakilala sa kanya kay Jesus Christ ay si Paul. So, kaya ang tawag ni Paul kay Timothy, son or anak, no? Kasi parang anak niya in faith. Kasi wala namang anak si Paul, di ba? Wala siyang asawa. Ibinuhos lahat ni Paul ang kanyang lakas, ang kanyang makakaya para sa ikapupuri ng pangalan ni Jesus Christ. Dahil sa may nakita siyang vision, ipinakita sa kanya ni Jesus Christ ang isang vision. At dahil doon, nabago si Paul. So si Paul, gaya natin siya, no? Na makasalanan din. Pero pinatawad siya ni Jesus Christ. Normal, akala natin hindi normal na tao si Paul, ganon. Normal na tao siya, ha? Si Jesus Christ, naging tao rin siya, pero makapangyarihan siya. Diyos siya. Gaya ni John the Baptist, normal na tao si Paul. So, pantay-pantay. Si Paul, yung mga apostles, si Stephen, lahat pantay-pantay. Makasalanan, ang hindi lang nagkasala na naging tao ay si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, simula't simula pa kasama na siya ni Almighty Father nung ginawa niya ang mundo. At si Jesus Christ ang nabasa natin na siya ang mag-judge sa sangkatauhan. Dahil siya yung naka-experience, nakasama niya ang mga tao at hindi siya nagkasala, kaya siya yung karapat-dapat na mag-judge sa mga tao. At lahat ng bagay na trials na pagdaanan ni Jesus Christ, no? Kaya ngayon, itong mga apostles ni Jesus Christ, ginagaya si Jesus Christ.
Dahil nagtitiwala sila kay Jesus Christ. Nakita nila yung power ni Jesus Christ. Yung kabutihan ni Almighty Father, nakita ng mga apostles, ng mga disciples. So, testimony ito, di ba? Lagi ko binabanggit, testimony itong Bible ng mga tao, ng mga followers ni Jesus. So, basahin natin, ano? Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Naging apostle siya ni Jesus Christ dahil sa will ni Almighty Father, according to the promise of life which is in Christ Jesus. Na meron sa kanyang promise na buhay na walang hanggan na kay Jesus Christ. Dahil yung buhay na walang hanggan, hindi natin makukuha yon kung wala sa atin si Jesus Christ. Kaya nga siya yung Redeemer, si Jesus Christ. Sa verse 2, to Timothy, a beloved son. Kaya son ang tawag niya dahil anak niya in faith. Hindi niya talaga totoong anak na biological son, no? Kundi in faith. Grace, mercy, and peace from God, the Father, and Christ Jesus, our Lord. So, ginigreet niya si Timothy, okay? At saka itong 2 Timothy, ito yung according sa nabasa ko, no? Ito yung pinakahuling epistle or letter ni Paul bago siya kunin ni Jesus Christ. So, nasa Rome si Paul nito. Nasasakupan ng Roman Empire kasi powerful ang time na yon ang Roman Empire. So, nakakulong siya sa Rome. Doon siya namatay sa Rome. Si Paul. So, mga Romans, siyempre ang pumatay kay Paul. Okay? Romans. I thank God whom I serve with a pure conscience. Sabi ni Paul. Pinasasalamatan niya si Almighty Father na kanyang pinaglilingkuran ng may pure intention, pure conscience, as my forefathers did, gaya ng aking mga ninuno. As without ceasing, I remember you in my prayers day and night. Walang tigil ang pag-aalala ko sa iyo, Timothy. Sabi ni Paul. Pero ito ay sulat na rin para sa atin. Dahil tayo ay followers ni Christ, no? Kung ano yung sinulat ni Paul para sa mga tao nung time niya, para na rin yon sa atin. Gaya itong 2 Timothy, para na rin sa atin to. Lahat ng nandito sa Bible para sa atin, current, no? Hindi yung para sa noong tao, nung nakaraang tao, para sa mga inuno natin. Hindi. Para sa atin to. Lahat tayo ng mga Christians. Faithful followers of Christ. True Christians. Kasi yung iba, kunyari, Christian lang sila, no? Pero they don't trust Jesus Christ. They don't consider Him as our Lord and Savior and our God. Kaya kunyari lang silang Christian. Kaya binabanggit ko, true Christian. Kasi masyadong yung mga tao lagi nasabi Christian ako, ganun. Pero hindi man Christian ba, kung ibabase mo sa Bible ang pagiging Christian, tapos makikita mo yung gawa ng tao, ganun ba ang Christian? I-analyze mo ngayon. I-compare mo, ito ba yung nakasabi sa Bible na Christian? May discrepancy, di ba? Kaya, sinasabi ko, true Christian, yung true Christian nakabase sa Bible. Kung ano nakasalagay sa Bible, hindi yung leader mo ang susundin mo o yung nagdikta sa'yo, kundi ang magdidikta sa atin, si Almighty Father, saka si Jesus Christ through the power of the Holy Spirit na nakalagay dito sa Bible.
Tuloy natin, ano? I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers day and night. So laging pinagpipray ni Timothy. Pinagpipray ni Paul si Timothy. Hindi niya nakakalimutan. Kinukonsider niya na kanyang anak in faith. Greatly desiring to see you being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Gusto ni Paul makita si Timothy para matuwa si Paul, kasi nga kinukonsider niya na anak, dahil wala namang anak si Paul, kundi son in faith, no? Si Timothy. Kaya gusto niya makita, natutuwa siya. Dahil example, no? Pag may isang tao tayo na shineran or ng Word of God, at nakikita natin yung tao na yun lumalago spiritually, lalo siya nagiging close kay Almighty Father, natutuwa tayo. Ganon din yung pakiramdam ni Paul. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. So yung grandmother, si Lois, at saka si Eunice, yung mother ni Timothy, ay mga Christians din. Genuine faith. Nakalagay genuine, ano? Totoong faith. Walang pagkukunwari, kundi totoo. Pag naalala ko yung totoong faith mo, na walang halong kasinungalingan, na nasa sa iyo, na nandun din sa iyong grandmother at saka sa iyong nanay, I am persuaded na alam ko na nasa iyo din. Sabi ni Paul. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. O, nire-remind niya si Timothy. Dahil meron siyang gift of God, no? Na nasa sa iyo nung nilay ko ang hands ko sa iyo. So yung power ni Almighty Father, pinag-pray na kay Paul, pinag-pray ni Paul si Timothy, nilay niya ng hands si Timothy. Kaya meron na rin si Timothy noon, dahil pinag-pray siya ni Paul. At may tiwala si Paul kay Almighty Father. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Dahil ang ating Diyos, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkakatakot nor espiritu ng takot. Ang binigay sa atin ay power, love, and of a sound mind. Ano ba yung sound mind? Wisdom and knowledge. Binigyan tayo ni Almighty Father. Hindi tayo binigyan ni Almighty Father ng spirit ng takot. Kaya pag mag-share tayo ng Word of God, hindi tayo matatakot. Pag paglalaban natin yung pangalan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, hindi tayo matatakot. Dahil nasa sa atin si Almighty Father, ang binigyan niya sa atin ay ang power, pagmamahal, at ang sound mind, wisdom and knowledge. Pagmamahal sa kapwa-tao at power. You are the Holy Spirit. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, His prisoner. Kaya, wag mong ikahiya ang testimony ng Panginoon, o ako, wag mo ko ikahiya na ako ay isang prisoner ni Jesus Christ. Tayong mga Kristiyano, prisoner tayo ni Jesus Christ. Servant tayo ni Jesus Christ, saka ni Almighty Father. Kaya, kinoconsider ni Paul ang sarili niya na prisoner of our Lord Jesus Christ. Kasi, servant siya ni Jesus. So tayo rin, servant din tayo. Prisoner tayo ni Jesus. Pero iba tayong klaseng prisoner. Meron tayong, dahil sa prisoner tayo ni Jesus Christ, we have the freedom to love, to worship God, and to love other people. To spread God's words. And to spread the testimony of the living Savior.
si Jesus Christ. But share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. Makisama ka sa akin, sa aking, anong Tagalog ng suffering? Paghihirap, no? Kasi, nung time na to, mahirap mag-share ng Word of God. Kaya nga si Paul ay nakakulong. Pero, sabi ni Paul, huwag kang matakot. Dahil binigyan tayo ni God ng spirit of power, of love, and of a sound mind. So, meron ng persecution nung time na to, no? Dahil nga nakakulong si Paul, sorry. Na pinakulong ng mga Romans. Kasi nasa Rome to. But share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Notice this is verse 9. Thus Jesus Christ, the Almighty Father, He saved us and called us with a holy calling. So tayong mga servants ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, tinawag niya tayo at sinave niya tayo at meron tayong calling. Ano yung calling na yon? Not according to our works. Yung calling na yon ay hindi para sa ating trabaho. At hindi dahil sa magaling tayo, kaya tayo may calling. Naintindihan nyo? Hindi dahil sa maganda ka magsalita, kaya ka may holy calling. But according to His own purpose. Kaya tayo may calling, dahil may purpose, si Almighty Father sa atin, tsaka si Jesus Christ. Na ibinigay sa atin, no? Bago pa man maumpisahan ang mundo na to. So tayo, Christian tayo ngayon, bago pa man maumpisahan ang mundo na to, alam na ni Almighty Father na tayo ay Kanya magiging followers. Alam na ni Almighty Father, hindi pa natin alam na ni Almighty Father. Kilala niya tayo. Tinawag niya tayo, hindi dahil sa magaling tayo, o marunong tayo, or scholar tayo. Hindi dahil doon. Kundi, tinawag niya tayo dahil may purpose siya. Para sa atin. Para sa ikapupuri ng pangalan ni Jesus Christ. At yun ay bago pa man magumpisa ang mundo. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. But has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ. Pero na-reveal lang nung ipinanganak si Jesus Christ at nag-resurrect na. Who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. So, ang isi-share natin sa mga tao na si Jesus Christ, namatay siya, pero after 3 days, nabuhay siya. Nawala na ang kamatayan. Hindi na tayo matatakot. Na-reveal na ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. At naibigyang liwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung Matthew, Mark, Luke, John, yung story ng life ni Jesus Christ. Nabigyan ng liwanag, no? Yung pagiging yung eternal salvation, yung eternal life in heaven, nabigyan ng liwanag sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ipinakita niya na ang tao hindi mamamatay kung magtitiwala sa Kanya. Kay Jesus. To which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. So si Paul, ay itinakda
na maging tagapagsalita, apostle at maging isang teacher ng mga Gentiles or yung mga hindi Jewish, no? Hindi galing sa Jewish lineage. So, hindi tayo galing sa Jew, no? Tayo ay mga Gentiles. Yung 12 apostles, no? Apostles sila for the Jews kasi yun ang laging nalang nalapitan. Pero, si Paul, siya ay apostle for the Gentiles. Kaya nga, di ba, si Paul, ang dami niyang pinuntahan na lugar. Kahit Jew siya, nakisama siya or nakipag-mingle siya sa mga Gentiles. Yung mga Jew, nung time na yun, kinoconsider nila na madumi ang mga Gentiles. Pero, nung si Jesus Christ ay nabuhay magmuli, nag-resurrect, no? Nabigyang liwanag ang immortality, ang eternal life in heaven, na pati tayo na mga Gentiles ay masisave, magiging adopted sons and daughters tayo ni Almighty Father, kahit hindi tayo galing sa lineage ni Abraham, Isaac, and Jacob. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Sabi ni Paul. Nagsasuffer siya. Kaya nga nandun siya sa Rome, no? Nag-share siya ng Word of God. Gentiles ang mga tao sa Rome, okay? So, outside of Israel, and even yung mga Samaritans, kahit na nasa loob sila ng Israel, Samaria, no? Kino-consider sila na hindi sila pure-blooded Jews. Pero, masasave na rin. So, lahat ng tao, buong mundo, meron ng chance to be saved because of Jesus Christ. At ang ginamit ni Jesus Christ na tagapagsalita for the Gentiles ay si Paul. Napakalaki ng responsibility ni Paul na binigay ni Jesus Christ. Kasi mag-isa lang siya, si Paul. Nung una may mga kasama siya, di ba? Pero nung tumagal-tagal na, nagiging mag-isa na siya, nagiging iba-iba na yung mga kasama niya ng mga tao, ng mga Christians. So, ang laki ng, ng responsibility na binigay sa kanya, ng tiwala na binigay ni Jesus Christ kay Paul. Kilala ni Jesus Christ sa ugali ni Paul. Kilala ni Almighty Father. Alam ni Jesus Christ na magiging faithful si Paul. Alam ni Almighty Father na magiging faithful si Paul. Kaya nga, kahit ilang beses na siyang nakulong, no? Si Paul, pinapahirapan siya. Kasi hindi lang naman to basta kulong lang eh. Susuntukin ka, itatadyakin ka, babatukan ka, itutulak ka. Akala nyo kulong lang, hindi kinulong lang, ganun lang. Hindi. Meron din itong mga pambubugbog na nangyayari. So, ganito ang mga apostles ni Jesus Christ. Pero, tinitiis ng mga apostles ni Jesus Christ ang mga sakit. Yung mga followers of Christ, tinitiis yung trials, yung mga paghihirap, tinitiis ng mga apostles or mga followers of Jesus Christ. Gaya tayo, no? Tinitiis natin. Bakit natin itinitiis yung paghihirap? Bakit tayo gustong gumawa ng tama? Madaling gumawa ng mali, madaling manloko ng tao. Pero bakit natin tinitiis na sundan ang yapak ni Jesus Christ? Dahil may tiwala tayo kay Jesus Christ. Naniniwala tayo sa Kanya. May faith tayo sa Kanya. At yun na rin ay dahil sa una pa lang,
Pinili na tayo ng tatay natin. Hindi pa tayo pinapanganak. Even before the time began, nakalagay dito, di ba? Hindi pa tayo pinapanganak. Alam na ni Almighty Father kung sino ang kanya. Kung sino ang kanyang mga anak. Kung sino magiging makakasama niya. Kung sino magiging faithful. Alam ni Almighty Father. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I believed. For I know whom I believed and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. Alam niya na si Jesus Christ ay poprotektahan siya, kaya hindi siya nahihiya, no? Na ipagkalat sa buong mundo ang kabaitan ni Jesus Christ. Dahil nakita niya, na-witness niya. Na-witness niya yung si Stephen, no? Una pa lang, no, nung makita niya si Stephen, natuwa siya nung time na yon, hindi pa siya follower ni Christ. Natuwa siya nung namatay si Stephen. Pero at the back of his mind, bakit ganon? Sinacrifice niya ang buhay niya for this man, Jesus. Who is this Jesus? Ngayon, ano na-experience na niya? Si Jesus Christ. Yung pagmamahal. No? Kasi pag nagkaroon ka ng vision, kasi di ba nagkaroon ng vision si Paul? Na-feel niya yung love ni Jesus Christ. It emanates from Jesus Christ. Lahat yung love, yung peace, lahat na doon sa vision na yun. Kaya nagbago si Paul. Binago siya ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father. Kaya hindi niya ipagpapalit yung freedom kesa sa compared sa pagiging servant ni Jesus Christ. Hindi niya ipagpapalit yung pagiging servant siya ni Jesus Christ tapos yung freedom. Mas gusto pa niya maging servant kasi nga naramdaman na niya yung love, joy, and peace nung nagkaroon siya ng vision. At nakikita niya rin sa buhay ng mga apostles. Kasi magtataka ka, bakit ganito tong mga taong ito? Bakit, example na si James, di ba? Ang unang pinatay na sa apostle na nakasulat dito sa Bible. Bakit ibibigay ni James ang kanyang buhay? Bakit siya hindi niya dinenay si Jesus? But hanggat kamatayan ipinaglalaban si Jesus? Kasi nga, naramdaman ng mga apostles, na-witness nila yung power ni Almighty Father, tsaka ni Jesus, na i-share naman sa atin through the Word of God, dito sa Bible, na ngayon pinaniniwalaan natin dahil alam natin na totoo. Dahil kung follower ka ni Christ, may experience mo rin yung love, joy, and peace na nanggagaling kay Jesus Christ siya kay Almighty Father kahit hindi natin siya nakikita dahil meron tayong pananampalataya. Kaya ganito na yung mga sulat ni, ni Paul, napaka-passionate niya to be a servant of Jesus Christ. Yung talagang buong lakas, no? Lakas, kaluluwa, lahat na ibinibigay na niya. Dahil nga, nakita niya. Naramdaman niya. Alam niya. Alam ng puso natin. Si Almighty Father, dahil yung tatay natin na creator natin, nakikilala ng puso natin kung follower tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Nakikilala natin.
Naiintindihan niyo ba ako? Kilala ng puso natin si Almighty Father. Habang paano natin siya lalong makikilala? Magbabasa tayo ng Bible, makikilala ng puso natin. Ito ang bahay ko. Ito ang totoong tatay ko, si Jesus, si Almighty Father. Ang Savior ko si Jesus. Nakikilala ng puso natin. Alam ng puso natin. Kasi yung void na nasa puso natin, ang nakapagpupuno lang nun ay si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kaya nakikilala natin. Dahil siya ang ating Creator, si Almighty Father. Kaya alam natin. Kaya hindi kinakahiya ni Paul ang pagiging isang prisoner. Kasi nung time na to, ay prisoner ka, ano ka, ba't ka kinulong? Dahil ba sa ganyang pangalan, kay Jesus, sino ba yan? Hindi naman yan kilala, no? Nung nasa Rome siya. Or kung saan-saan man siya lugar na nag-share ng Word of God, sino yan? Minamock siya. Kaya sinasabi niya rito na hindi siya nahihiya. Okay? Kasi hindi nga kilala si Jesus Christ at si Paul ang naatasan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ to spread the gospel. Kaya nga hindi siya nahihiya dahil alam niya. Alam ng puso niya, nakita niya yung vision. At saka itong si Paul ay hindi niya nakasama si Jesus, no? Nakita lang niya sa vision. Yung mga apostles, nakasama nila si Jesus Christ. Kasama nilang kumain, kasama nila na matulog. Nahahawakan nila, nakakausap nila. Nayayakap nila. Si Paul, vision ang nakita niya. Hindi niya nakasamang kumain. Pero alam ng puso niya, nakita niya. Kaya kahit buhay niya, ibibigay niya. Dahil alam ng puso niya. Hindi imposible dahil marami ng tao ang nagbigay ng buhay nila para kay Jesus Christ. Marami na naging martyrs, no? Hindi lang nakasulat dito sa Bible yung iba pang mga tao na pinakain sa leyon, yung mga pinugutan ng ulo, yung mga itinapon sa dagat. Hindi na nakasulat sa Bible. Pero madami. Dahil yon sa faith or sa pag-share ng Word of God, pag-share ng good news or gospel about Jesus Christ. Kaya pinapalalahanan ni Paul si Timothy. At dahil current itong Bible, tayo na rin ay pinapaalalahanan ni Almighty Father, siya ka ni Jesus Christ. So verse 13, hold fast the pattern of sound words which you have heard from me, in faith and love which are in Christ Jesus. Sundan mo yung tamang katuruan na nadinig mo sa akin, sabi ni Paul. Sundan mo yon dahil yun ay isang example ng pananampalataya at pagmamahal kay Jesus Christ. Na kay Jesus Christ, which are in Jesus Christ. Yung pananampalataya at pagmamahal, yun ay galing kay Jesus Christ. Yun ang panghawakan natin. Yun ang sabi ni Paul kay Timothy, na sinasabi rin sa atin, na panghawakan natin yung pananampalataya at pagmamahal na kay Jesus Christ. Kaya tayo may pananampalataya at pagmamahal dahil kay Jesus Christ. Kaya tayo nakakagawa ng tama or mabuti dahil kay Jesus Christ. Dahil kung tayo lang sa sarili natin, masama tayong tao. Puro kasamaan ang ginagawa natin. Kaya lang tayo nakakagawa ng tama
Dahil kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. That good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. So binabanggit dito ang Holy Spirit. Protect it, no? Protektahan natin sa tulong ng Holy Spirit na nananahan sa atin. So, ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. Dahil tayo ay ang kinoconsider na church. Ang church, doon nananahan ng Holy Spirit. So, tayo ang church. This you know that all those in Asia have turned away from me, among whom are Phygellus and Hermogenes. Yung mga tao sa Asia, sabi niya, no? Iniwan siya. Kasama si Phygellus tsaka si Hermogenes, iniwan siya. Inabandon siya. Pero kahit na inabandon si Paul nung kanyang mga kasama, gaya ni Phygellus and Hermogenes, hindi tumigil si Paul ng pag-share ng Word of God. Kahit walang support na ibang mga tao sa kanya, hindi siya tumigil. Alam naman natin na mataas ang pinag-aaralan ni Paul, no? Yung pamilya niya, hindi sila mahirap, nakakaangat sa buhay. Pero nung nag-serve siya kay Jesus Christ, syempre na iba yung kanyang buhay. Yun ay ang matinding sakripisyo. Dininay na ni Paul ang kanyang sarili to follow Jesus. Para sundin ang inuutos sa kanya ni Jesus. Inabandon na ni Paul, tinanggalan niya sa lahat sa kanya yung kung ano man yung kanyang mga human desires para ma-please si Jesus Christ at si Almighty Father. So, napakalaking paghihirap nitong si Paul. Hindi kagaya no, maraming reklamo, yung mga ibang mga nagsasabi ng mga Christian dyan. Pero hindi ganon si Paul. Kaya, dahil si Paul ang sinusundan niya, si Jesus Christ. Kaya tahimik lang din si Paul. Ganon ang follower ni Jesus Christ. Na kukuha natin ang ugali ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, yung pattern natin. Sinusundan natin si Jesus Christ. Kaya itong si Paul, nag-iba siya. Nakuha niya yung ugali ni Jesus Christ. So tayo rin as followers of Christ, magiging kagaya rin tayo ni Jesus Christ. Naging humble si Paul. Dati mayabang si Paul, naging humble siya. Ang verse 16, ano? The Lord grant mercy to the household of Onesiphorus. Ang ibig sabihin ng Onesiphorus, no? Name ito, ang ibig sabihin nito ay beneficial or support. Nagkataon ba to na ganoon ang pangalan niya ng tao na to? The Lord grant mercy to the household of Onesiphorus or Onesiphorus. Kasi ang ibig sabihin beneficial or support eh. No? So parang binigyan siya ng support ni Onesiphorus. For he often refreshed me and was not ashamed of my chains. Dinadalaw ni Onesiphorus si Paul. Kinukwentuhan, no?
para may makausap si Paul, dumadalaw si Onesiphorus at saka tutulungan siya rin. But when he arrived in Rome, he sought me out very zealously and found me. Hinanap niya ako, sabi ni Paul. Nung dumating siya sa Rome, hindi siya tumigil ng kakahanap sa akin. Hindi siya nahiya sa aking na nakakadena ako. Yung kulungan ngayon, hindi na nakakadena yung mga tao, di ba? Pero syempre, nung time na yun, pag ikinulong ka sa Roman Empire, pag nakakulong ka, kung nakikita nyo naman, di ba, sa mga movies, yung kulungan nasa dungeon. Alam niyo yung dungeon, ilalim ng hari, ilalim ng ano mga tawag doon sa kaharian, ilalim, madilim doon, mainit, mabaho. Tapos nakakadena pa, maliban sa kadena, meron pang mga rehas. Ganon ang katayuan ni Paul. O yung mga kulungan ngayon, meron ng mga ano, 'di ba? Restroom para maligo ka, ganon. Nung time, syempre, ng Roman Empire, walang ganon. Nakakadena pa nga siya eh. So, payat na si Paul dito. Pero, faithful pa rin siya kay Jesus Christ. Pupangit na si Paul. Faithful pa rin kay Jesus Christ. Lahat na nangyari kay Paul, hindi siya tumigil sa pagiging faithful. Bakit? Dahil nakita na niya yung treasure. Ang treasure, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Yun ang gusto niyang makuha. Yung inheritance niya kay Jesus Christ at kay Almighty Father, makasama sila. Nakita na ni Paul. Kaya lahat ng mga bagay dito sa mundo, wala nang kwenta. Hindi na appealing. Wala nang appeal kay Paul. Yung mga kayamanan, yung napag-aralan niya, yung kasikatan, wala nang appeal. Hindi na siya natutuwa sa mga bagay dito sa mundo na to. Dahil nga nakita na niya kay Jesus Christ lahat ng hinahanap, kapayapaan, eternal life, na kay Jesus na, siya kay Almighty Father. Kaya, ganito si Paul. The Lord grant to him that he may find mercy from the Lord in that day. And you know very well how many ways he ministered to me at Ephesus. So, natutuwa siya kay Onesiphorus or Onesiphorus, no? Dahil hinanap siya, hindi siya kinahiya ni Onesiphorus. So, itong 2 Timothy chapter 1 pa lang, marami ng hirap si Paul dito. Nakikita niyo ba yung hirap ni Paul? Yung pinagdadaanan niya? Yung way lang ng pagsusulat niya, yung mga words na ginagamit niya. No? Although, translated to in English already. Pero, ganun pa rin naman eh, ang kalalabasan kung nandun sa original na letter. Ano bang letter to? Greek ba to? Kasi usually ang Bible written in Hebrew or Aramaic, Greek tsaka Latin, no? Oh, Greek nga. Original language is in Koine Greek. Gaya ng Book of Revelation. Greek din ang ginamit na language na sinulat ni John. So usually Aramaic, Greek, and Latin. Yung mga
itong original na pagkakasulat ng mga letters. So yung pinagdaanan dito ni Paul, wala pa to sa kalingkingan, no, ng pinagdaanan ni Jesus Christ. Pero willing si Paul na daanan or ma-experience yung mga troubles and the pain na dinaanan ni Jesus Christ dahil nga siya ay servant ni Jesus Christ. Hindi siya angat kay Jesus Christ. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, hindi angat ang master sa servant. Kung yung master pinahirapan, pinatay, kung ano-ano ang sinasabi na masasama na salita, si Jesus Christ yung master natin. Ganon din syempre ang sasabihin sa mga followers, sa mga apostles, sa mga faithful Christians. Ganon din. Kaya hindi tayo magtataka hindi tayo magtataka kung ipapersecute din tayo ng tao, kung pagsasabihan tayo ng masama, kung pagsasabihan tayo ng Beelzebub, kung pagsasabihan tayo na kung ano-ano na mangkukulam. Hindi tayo magtataka dahil si Jesus Christ, ganun din ang ginawa sa kanya. Hindi tayo angat kay Jesus Christ. Sinasabi na si John the Baptist ay may sakit na autism or depression, mga ganun yung mga tao, no, na hindi naiintindihan, yun ngayon, mga tao na yun ay anak ni Lucifer. Yung mga taong pumapatay ng mga faithful followers of Christ, hindi kay Almighty Father yun. Akala nila, pinaglilingkuran nila si Almighty Father, pero kung pumapatay ka naman, nananakit ka, naninirang puri ka ng kapwa-tao mo, hindi yung gawain ni Jesus Christ, hindi yung gawain ni Almighty Father, dahil ang kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ ay puro pagmamahal, puro peace, love, and joy. Yun ang nandun kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya kung kinoconsider mo na Christian ka pero nakikipagdebate ka, nakikipag-away ka, nang sasabi ka na hindi, ano yan, sa demonyo yan, or sasabihin na puksain yan, lipulin ng mga kalaban, hindi ganon si Jesus Christ, hindi ka Christian. Iba ang Christian. Ang totoong Christian. Kaya kung totoo tayong Christian, makikita sa buhay natin si Jesus Christ. Tsaka si Almighty Father. Dahil si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, binabago niya ang kanyang mga followers. Kahit makasalanan, binabago niya yung buhay, binabago niya ang ugali, unti-unti, no? Hindi man agad-agad, unti-unti yun. Dahil nandito tayo sa mundo, may mga pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero, ang difference nga lang ngayon, nagigilty na tayo, at iniiba na natin yung mga mali nating gawa, tinatanggal na natin yon. Dahil alam natin, kilala natin si Jesus Christ, kilala natin yung tatay natin, malinis. Kaya kung alam natin na yung tatay natin, malinis, si Jesus Christ malinis, ganon din ang i-aspire natin. Gusto nating maging malinis. Lord, gusto kong maging malinis gaya mo. Almighty Father, tatay ko, gusto kong maging malinis gaya mo. Ganon. Almighty Father, manahan ka sa akin, ikaw mag-control sa buhay ko, ikaw magko-control lahat, no? Ibinibigay ko sa iyo lahat ang buhay ko. Wala na akong control sa buhay ko, Almighty Father, Jesus Christ, ikaw na lahat.
At kung may mga plano man ako sa buhay, Jesus, isasangguni ko sa'yo, itatanong ko sa'yo kung papayag ka o hindi. Ganon, no? Tsaka magiging careful tayo sa mga sinasabi natin pag Christian na tayo. Hindi tayo salita ng kung ano-ano. Minsan sa internet na meron akong minsan gusto ko mag-comment, pipigilan ako, hindi ganyan. Malalaman mo ha? Hindi ganyan ang anak ko, hindi ganyan ang pagiging isang Kristiyano. Minsan sasabihin, hindi, Lord, gusto ko sabihin to, mali ang ginagawa nila. hindi ayaw ni Almighty Father ng ganon. Ayaw ni Almighty Father nung nakikipagdebate, nakikipag-away over the internet ng kung ano-ano. Kasi, kahit na sasabihin mo hindi ipagtatanggol kita Almighty Father, mali yung ginagawa, kahit ganun, ayaw ni Almighty Father. So, anong gagawin? Ipagpipray natin. Yung mga taong ganun na hindi naniniwala kay Almighty Father, ipagpipray natin. Iintindihin pa rin natin dahil ganun yung tatay natin. Gagayahin nga natin yung tatay natin. Tsaka si Jesus. Dahil ang tatay natin punong-puno na pagmamahal. Pag nagkakasala tayo, nalulungkot yung tatay natin, si Almighty Father. Hindi naman siya ang lumalayo sa atin Pag nagkakasala tayo ang napapalayo sa Kanya dahil sa kasalanan natin. Dahil yung tatay natin punong-puno ng pagmamahal. Di ba yung parable of the prodigal son? Anong nangyari? Yung anak ang lumayo, di ba? Yung anak ang lumayo. Hindi naman yung tatay nandun lang Hindi naman siya lumayo So sino yung lumayo? Yung anak, no? Yung anak ang lumayo at bumalik yung anak. So yung tatay natin, nag-aantay lang sa atin. Hindi siya lumalayo. Tayo ang lumalayo. Tayo ang umaalis. Kaya kung gusto natin na maging malapit sa tatay natin, huwag tayong aalis sa kanya, sa kanyang poder, sa kanyang tabi, na lagi tayong dumikit sa tatay natin. Kasi kung didikit tayo lagi sa tatay natin, kung sino ang lagi mong kasama, yun ang makukuha mong ugali, no? Alam niyo yun, di ba? Kung sino yung kaibigan mo, yun ang makukuha mong ugali. Kung sino yung napangasawa mo, no? Yun ang makukuha mong ugali. May nakita akong gano'n, yun nakuha ugali. No? Naging mag-ugali, ba't gano'n? Kung sino yung nabanggit ko na yung kaibigan, Tsaka kung sino yung magulang mo, gano'n ang ugali, no? So, sino ba ang gusto natin maging kasing ugali? Yung tatay natin. Si Jesus Christ, no? Tingnan mo si Jesus Christ, malapit siya kay Almighty Father. Kaya pareho sila na ugali. Mapagmahal. Gentle. Kaya wag tayong alis sa tatay natin. Lagi tayong magpipray at magbabasa ng Bible. Para, gaya ni Paul, nabago siya. Dahil lagi siyang nagpipray. Naiba siya. Naging mapagkumbaba si Paul. Naiba yung kanyang way of life. Pero pinagtatanggol niya si Jesus Christ. At hindi niya ikinakahiya, no? Nakakulong siya. Dahil kay Jesus Christ. Dahil alam niya, nagtitiwala siya kay Jesus Christ. Dahil nakita niya yung power ni Jesus Christ. Yung holiness and yung gloriousness. Ngayon, kung totoong Kristiyano tayo, nakita din natin yung power ni Jesus Christ, yung holiness niya, at yung kanyang gloriousness, yung kabaitan ng tatay natin. Kaya, huwag natin kalilimutan, no? Magpe-pray at magbabasa ng Bible. Even on your own, you can read the Bible. Kahit di ka manood nito, magbasa ka ng Bible.
Thank you, and God loves us all so much.